As we gaze at the horizon, we cherish dreams and things that we've done. We wander in new horizons, capturing moments of truth and delight. We never sit on our laurels. We keep on conquering more brilliant worlds. We stick to proven ideals, and that is a fact. We're fighting for excellence. We're fighting for excellence. Gotta keep on moving up, make the most of what we've got. Let's show the world what it takes to be great. We're fighting for excellence. And when we reap the fruits of our toil, we'll share with the world the blessings and the bounty. Whoa, yeah! Fighting for excellence. We're fighting for excellence. Gotta keep on moving up, make the most of what we've got. Let's show the world what it takes to be great. We'll keep fighting on. We'll keep fighting on. We'll keep fighting Third good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Some more. I think you better call Ghostbusters! Who you gonna call? Yes, magandang umaga po, Olonga po. Ito po ang Sangguniang Monitor sa araw ng Biyernes, December 19 na po tayo. At 6 na araw na lang ay Pasko na. Nako, ang bilis talaga ng ating panahon. At ngayon pala, binabati natin ng Merry Christmas and a Happy New Year ang lahat ng ating mga Sangguniang Monitor team, no? Ang ating mga suki dito sa Sangguniang Monitor, ang mga tagapaghatid ng mga balita. Sila po yung mga tumatawag sa atin, nagte-text sa atin, pini-PM tayo sa Facebook at sinasabi yung mga balita na nangyayari dito sa paligid ng lungsod ng Olongapo. So yung ating mga monitor, Sangguniang Monitor team, si David Clark, si Jeffrey Benitez, si Joanne Cruz, si Beth Silagan, si Colette, yung kanyang anak, si Hannah Sevilla, yung ilang members ng Idol. So Merry Christmas sa inyong lahat. Binabati ko rin yung mga tindera sa Luma at Bagong Palengke, sa Pag-asa Market, yung mga tindera sa Flea Market, sa Rizal Street, sa Barreto. Ayan, ako, kamakailan lang ay nandoon tayo. Residente ng mga barangay Santa Rita, especially sa Bigonia Street, yung aking mother, former Kagawad Rose Piano, binabati po natin ang magandang umaga. Lahat po ng tricycle and jeepney drivers, especially to the officers of Olongapo, Zambales, Bataan Transport. Ayan, ay nakamiting natin sila kamakailan lamang, no? Yung Transport Federation sa pangunguna ni Chairman Reynaldo Abrenilla. Binabati natin yung kanyang mga kasamahan, si Ronald Montoya ng Gultoda, si Armando Velano ng Nectoda, si Mario Medina ng Katsay Old Cabalan, si Mario Medina pala, at si Orlando Dabo ng Botsay, si Rodolfo Yutok ng Otsay, J13, si Edna Tabago ng KG Koda, si Bobby Rivera ng Futoda 23B, si Ace Magsusi ng Futoda 23B, si Merly Sorongon ng Botsay, si Ramon Aguilar ng Zone 2 Toda, at of course yung head, no, ng susuportahan nilang hopefully, no, na party list,
bumper party list na si Lambert Ramirez, taga Castillejos yan, at marami tayong kakilala sa Castillejos, at hopefully nakamonitor siya ngayon. Nandito din siya at i-meet ulit yung ating mga transport group dito sa lungsod ng Olongapo, siguro bago magpasko, ano? So binabati po natin si Lambert Ramirez. And of course, yung ating mga suki sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, magandang umaga at Merry Christmas din. Katatapos lang ng aming Christmas party. Si Benny, si Joe, si Wendell, si Esther, si Jonathan, si Alona, si Tino, si Rona, si Weng, si Attorney Nadine, si Erin, si Susan, si Gina, si Marivic, at si Jcel. Ayan po, kung meron po kayong mga tanong, bukas po ang linya ng telepono ng Sangguniang Monitor. Wala nga lang, baka humabol pa, no, ang ating friendship. Kagawad Tet Marzan, ang aming pong telephone number ay 0917-421-3446. At sa aming Facebook, bisitahin nyo po at marami kayong malalaman sa Sangguniang Monitor sa Facebook. I-click nyo lang po. At of course, yung very busy, very controversial dahil maraming mga expose na ilalabas ang group page na Olongapo City Council. Ayan, kung gusto nyong ma-update kung ano yung mga nangyayari, yung mga hindi nyo napapakinggan sa pamunuan, no? Na ayaw ilabas ng kasalukuyang pamunuan ng ating lungsod dahil makakasira sa kanilang imahe, no? Tayo naman ay gusto nating balansehin rin kung ano yung, kasi marami ring mga tao ang mga nagtatanong, so kailangan din nating ibalita. At usually po, yun ay makikita nyo sa Olongapo City Council page sa Facebook. Ayan po, bisitahin nyo po yun. At meron kami sa Twitter din, ano? At kailangan medyo busy tayo sa social media, no? Kailangan gagamitin talaga natin ang social media dahil malaki sa porsyento ng populasyon, hindi lang ng Pilipinas kundi ng Olongapo, ay gumagamit po ng social media. Diyan natin nalalaman yung mga balitang dapat na ipinapaalam sa atin dito sa lungsod. Katulad kagabi, grabe, meron na naman palang bomb threat dyan sa SM, no? Habang nagki-Christmas party ang mga government employees dyan sa Convention Center, tayo po ay hindi nakarating dahil tayo po ay nagpunta ng Batangas sa invitation po ng Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil meron silang event po doon. Mamaya siguro ikikwento natin. So habang nagpa-party ang government official kasama ang pamunuan ng lungsod ng Olongapo, ay pinaalis o pinalabas lahat ng mga tao doon sa SM dahil allegedly daw po ay merong bomba, no? Kaya ayan, nagkaroon ng konting kaguluhan doon kagabi at ibinabalita na ngayon doon sa mga communication sa radyo at atin po itong na-monitor, no? Sa pamagitan po ng ating Sangguniang Monitor Team dahil tayo nga ay nasa biyahe kagabi papuntang Batangas. So habang nasa biyahe tayo ay marami ang nagde-text sa atin at marami yung tumatawag na ibinabalita nga ito na allegedly bomb threat, no, sa SM. So pangalawa na po yan dito sa lungsod ng Olongapo. Yung una, kung natatandaan nyo, kamakailan lang din, no, yung bomb threat naman sa na nakita, no, yung supposedly bomba pero kerosene lang at orasan yung nakalagay doon. So halatang nananakot lang, no, na nakita sa land bank yan sa may harap ng OSES, kaya medyo nagulo din yun at for a while ata ay sinabing wag munang pumasok yung mga bata, no, na mga ilang oras din yon. So yung ganyan, po yan yung mga banta na ganyan of course, wag nating babaliwalain kung tayo po ay otoridad dito sa lungsod ng Olongapo, yung ating mga pulisya, no, ang ating city government, ang Peace and Order Council ng lungsod, dapat itong mga ganito ng klase ng threats ay hindi natin binabaliwala kasi sa ibang bansa, sa ibang lugar ay talagang dyan nagsisimula, no? Bago pa man magkaroon ng tunay na pagsabog, halimbawa, meron munang mga ilang threats na nangyayari. So wag natin itong baliwalain. First time itong nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. So dapat, again, sinasabi natin na parati dapat active at parating nagmi-meeting, dapat nag-a-update sa isa't isa ang mga miyembro ng Peace and Order Council sa lungsod ng Olongapo. Kasama dyan ang chairman ng ating Peace and Order Committee, no, sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo.
So yun po, no? At kagabi daw, yung pa rin sa ating ilang miyembro ng Sangguniang Monitor Team, sinasabi ni Mayor Paulino na number 1 ang Olongapo sa peace and order, no? Nako, sabi ko nga, buti hindi nabulunan yung mga kumakain ng sinabing number 1 ang Olongapo sa peace and order, no? Kasi sa totoo lang, baka yun nga ay nasa dokumento, nasa numero, pero puntahan nyo lang po kasi ganito naman po talaga ang tunay na batayan yan. Lumigid po kayo, no? Puntahan nyo yung mga iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Olongapo. Katulad kamakailan lang ay nasa Barreto po tayo sa isang Christmas party ng ating kaibigan doon, yung mga pamilya Vegafria, o hinatid natin, no? Pagkatapos pala ng Christmas party sa St. Joseph School, ay hinatid natin yung ating batchmate na si Nancy Vegapria, na kapatid ni Arnold Vegapria. Ang sinasabi niya ay doon sa kanilang lugar, no, na malapit sa Columban College, sa Barreto, ay parating merong mga akyat bahay gang, no? Kaya natatakot na yung mga komunidad doon at naglagay sila ng sarili nilang parang security guard na binabayaran na ng mga may-ari ng bahay dahil nga sa dami ng mga insidente na nananakawan, no? At meron pang isang talagang nilooban at pinatay yung may-ari ng bahay doon mismo sa lugar na yon. No, kaya yung peace and order na sasabihin natin na number 1, ang dami pong reklamo. Siguro hindi nga lang kasi officially na i-record dahil hindi official din na nagsusumbong ang ating mga kababayan na nabibiktima nitong mga halimbawa snatching, no, ng akyat bahay, ng at kung ano-ano pang petty crimes, no, naglalakad lang diyan sa kalye, kung ano-anong petty crimes ang nangyayari. So marami po 'yan. Lumigid lang po kayo sa lungsod ng Olongapo at pakinggan nyo ang reklamo. Mga nagrereklamo sa social media, nagrereklamo dito sa aming programa, sa aming television, dito sa SBC TV 22 at sa DWGO, maging sa sa FM, Okay FM, no, ay marami rin yung nagrereklamo. At yung isa nga na yung lahat ng text messages na ipinost ni Tommy Abile ng Bigwas, no, sa kanyang account sa Facebook, yun po ay shinare natin sa Olongapo City Council page dahil yun po yung listahan ng maraming mga text messages na naglalaman ng mga reklamo, no. Doon natin napupulsahan talaga kung ano ang nangyayari sa lungsod ng Olongapo at ano yung mga reklamo, no. At ang number 1 ngayon na reklamo sa lungsod ng Olongapo ay yan ngang droga, no, na ang dami-dami talagang nagrereklamo na sa droga, na aksyonan naman daw, no, parating sinasabihan ng ating pamahalaan na aksyon naman daw naman ang problema sa droga. At yan din po yung ating sinasabi paulit-ulit dito sa ating programang Sangguniang Monitor. Ito pong dapat ay labanan, no? Total war dapat ang gawin ng pamunuan ni Mayor Roland Paulino dahil nga talaga namang lubhang malubha. Ganun na yung term, no? Itong problema natin sa droga dito sa lungsod ng Olongapo. So ang daming reklamo niya. Nung una nga, nung session namin last Wednesday, andoon yung ating hospital head, no, na si Dr. Joel Manuel, na nung una sabi ko yung mga reklamo ay karamihan sa mga nagrereklamo na ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo ay tungkol sa mga problema sa hospital. Pero ngayon ay natabunan na yan at ang nakatabon talaga doon sa reklamo sa hospital, though marami pa rin po ang nagrereklamo. At natuwa naman ako last Wednesday, medyo pinaliwanag naman ni Dr. Joel Manuel yung mga reklamo na yan at open naman daw po sila sa reklamo ng bayan na pwede nilang sagutin. No, yun ang nakatakip po. Ang number 1 reklamo na ngayon ay tungkol sa droga. Pangalawa, peace and order. Pangatlo, yung reklamo sa hospital, no? So, ayan, pinapaalam natin yan dahil tayo po ang chairman ng Committee on Public Information sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. At inaalam po natin sa pamamagitan ng mga text, sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, sa pamamagitan ng social media, yung mga nagpa-private message po. Yung iba, nagpo-post sa ating wall, no, sa Facebook at sinasabi nila yung kanilang mga reklamo. So, kinukompile po natin yan at inaalam natin. At yun nga, sinabi natin kay Dr. Joel Manuel na ang malaking problema ngayon, ang malaking reklamo ngayon ay tungkol sa droga, pangalawa sa peace and order, at pangatlo yung reklamo sa hospital.
Ayan po, at speaking of reklamo, syempre ang number one na issue ngayon sa lungsod ng Olongapo ay yung nabalita lang o yung ginawang pirmahan supposedly ng Memorandum of Agreement between the City Government of Olongapo and SM Prime Holdings Corporation, no? Yung SM dahil yan po KBG Complex ay i-release for 25 years sa SM, imagine yon. At pwede po nilang i-renew, nakalagay po yan sa MOA at gusto nating malaman nga, no? Yung kabuuan ng MOA, yun yung request natin sa ating presiding officer, sa ating vice mayor sa Sangguniang Panglungsod last Wednesday. Nabigyan tayo ng kopya nung signed MOA. Supposedly MOA yun pero nung sinabi ko yung staff ko, nagpunta sa mayor's office at tinanong kung pwede makahingi ng signed MOA. Ang sinabi ng staff doon, no, isang officer sa mayor's office ay hindi naman daw MOA yung pinirmahan kundi yung terms of reference, yung TOR na makapal-kapal, no? At narinig din natin na during the signing daw, yun mismong ating city administrator ay nagtataka, naringgan daw na nagsabi na ang gulo-gulo naman ng MOA na to, no? Kaya nga ayun, medyo at this point medyo nagtataka tayo, ano ba yung pinirmahan, yung TOR o yung MOA, no? Yung mutual agreement sa pagitan ng lungsod ng Olongapo at ng SM. So, yan po. Siyempre, nireklamo natin yan dahil public property lahat ng yan. Yung Marikit, yung Convention, yung City Museum, yung Gordon College, yung isang maliit na opisina doon ng Red Cross, yung road, siyempre pa, no? Public property yan. Yung tennis court na paborito ng ating Mayor Roland Paulino noong siya ay Vice Mayor pa lang, no? Talaga namang pinaglalaban niya yan, pero ngayon ay ibinibenta. Ako, ang term ko dyan, benta na yan kasi yung lease na 25 years, pagkatapos i-renew for another 25 years, sa akin, hindi lang lease, hindi lang basta lease yun, no? Sa akin, benta na yon, no? Kasi may halagang nakalaan dyan sa mga bagay na yan. So ito po, no, ay public property at nahirapan talaga tayo nung panahon ni Mayor Bong. Yung proposal ng SM na yan ay nandiyan na. Hindi nga lang po nagkatuluyan yan dahil sinuggest ng mga lawyers ni Mayor Bong na wag nang ituloy dahil nahihirapan nga sila na yung mga public properties na yon, no, ay ibibenta. Yun yung pinakamahirap doon. Mahirap iano yan, no? Kapag mayroong nagreklamo, mahirap i-defend yan sa korte. Yun yung sinasabi natin dyan. At of course, yung heritage na tinatawag, tayo bilang chairman ng Committee on Arts and Culture sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo ay pinapahalagahan natin, no, ng lubha yung heritage na tinatawag, no, yung convention center na dati PhilAm yan, na syempre pera ng bayan, no, ang ipinagpatayo ng convention center na yan. Ang City Museum, no, na I think sa buong, kung di ako nagkakamali, sa buong Central Luzon ay yan lang, dito lang sa Olongapo na merong ganyang klase yung quality ng City Museum. And yung City Library, no, though kukonte na nga lang yung nagpupunta sa City Library ngayon. Pero yan ay ano pa rin, dapat pinapahalagahan pa rin kasi importante ang kaalaman, no, ang awareness, ang edukasyon para sa ating mga taga-lungsod ng Olongapo. So hindi dapat basta-basta ina-abolish o dinidemolish, no, yung City Library na ang sinasabi naman nila parate i-incorporate naman daw doon sa mga building, no. Pero better said than done kasi kapag iba na yung may-ari niyan, siguro pahirapan na manikluhod ang syudad ng Olongapo para sabihin niyang siya yung makikialam sa City Museum, sa Convention Center, sa City Library. At yung paglipat ng Gordon College, imagine doon ililipat ito sa Etot, no? Makakasagabal din ito kasi isa pang open space yun, yung KBG Complex, yun na nga lang yung natitira nating open space dito sa lungsod ng Olongapo. So kung ibibigay yan natin sa SM, ang natitira na lang ay yung triangle, no, na covered pa, no, pahirapan na talaga yan. Mahalaga sa urban planning po kasi mahalaga na ang isang developed na syudad, no, na pamayanan ay meron itong malaking open space, no, na kung saan makakapunta, makakahinga yung mga tao. And speaking of makakahinga, yung mga matatandang puno dyan sa KBG Complex, no, ang sinasabi nila, ibo-ball out nila yan o
ililipat yung mga puno, pero mahirap po yan lalo na kung matanda na yung puno. Karamihan kapag ganun ang ginagawang sistema ay namamatay na lang yung mga puno, no? So atin pong nilalabanan yan, yung paglipat ng Gordon College, another space ang mawawala doon sa Etot. At yun na nga ang sinasabi ko, sana kung maganda talaga yung intensyon ng dambuhalang kampanya, no, na pinabura ng ating lungsod, sana doon na lang dyan sa dating, yung, kung saan yung lugar ng Gordon College, dyan na lang itayo talaga yung 7-story school, no? Hindi, ililipat pa doon sa may Etot na hindi naman nakuha noong, I believe, noong public hearing ay hindi nakuha ang opinion ng mga estudyante kung gusto nilang ilipat doon sa lugar na yun, kasi medyo mahirap puntahan yon, hindi katulad ng lugar ngayon dito sa KBG complex kung ililipat ito sa Etot. Unang-una, liliit na mga kalsada doon, so baka magta-tricycle pa yung ating mga estudyante. And of course, yung problema sa traffic, kapag meron ng SM dyan, may mga gusali na iba't iba, na matataas na mga gusali. So yung SM Commercial Complex na yan, hindi lang Olongapo ang market niyan. Ang market niyan ay buong Zambales. Ang market niyan ay part ng Bataan, part ng Baka Pangasinan and Pampanga. So can you imagine kung lahat ng mga taong yan ay pupunta at mamamasyal dito sa lungsod ng Olongapo, kung gaano ka-traffic na dito sa lungsod. Kasi sa lungsod pa lang, ay yung mga tao pa lang sa lungsod ay sobrang sikip na. Yung traffic ay masyado ng grabe, no, malubha na ang problema natin sa traffic. Pagkatapos dadagdagan pa ng mga tao, no, sa labas ng Olongapo. So can you imagine, yan yung mga magtatapon ng basura dito, gagamit ng ating mga tubig, no, gagamit ng ating kuryente, etc. So at this point in time ay tinututulan natin yung signed MOA na yan o signed agreement na yan na sa pagitan ng ating pamahalaang panglungsod ni Mayor Roland Paulino at ng SM Prime Holdings. So para sa akin, importante pa rin yung open space. Para sa akin, importante pa rin ang heritage ng Olongapo na ating pahalagahan, ang kultura ng Olongapo na ating pahalagahan. At importante yung meron, kasi dapat may vision, no? Dapat may passion, dapat may puso ang mga namamahala sa lungsod ng Olongapo sa heritage, no, ng Olongapo. At ayun na nga, tuloy-tuloy ang ating paglaban dyan. Hopefully hanggat hindi na-demolish yung unang-una ata ang convention center sa i-demolish, hanggat hindi na-demolish yan at hanggat hindi na itatayo dyan yung mga gusali, ay tuloy po yung ating gagawing pakikipaglaban dyan sa balakin nilang iyan. So, ayun po, sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo last Wednesday, meron lang kaming ilang naaprubahan tungkol sa mga karamihan ay mga sa appropriation, no, yung pagdadagdag sa budget. So, ating binusisi ng husto yon. Yung iba po, 2 doon sa 4 na naaprubahan, 2 doon ang hindi natin bumoto tayo ng no, at yung 2 ay bumoto tayo ng yes. So, yung detalye po nun ay siguro i-discuss namin ni Konsehala Tet Marsan sa Martes po, no? Yun, para mapag-usapan natin ng gusto yung detalye. So, oras na po. Hopefully, kumakain na kayo dyan. Makikikain na lang po tayo sa inyo. At again, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Babalik po sa Martes ang Sanggunian Monitor. It likes the girl.